Back to another video! Ngayong araw nga ay pupuntahan naman natin ang Butterfly Sanctuary na matatagpuan sa Kang Apa, Larena, Siquijor, Philippines. Getting there, most visitors reach the sanctuary by scooter or motorcycle from Siquijor's town such as San Juan or Lazi. The mountainous drive offers scenic views and a sense of adventurous along the way. The sanctuary sits near the highest part of the island, close to Mount Mandilaan, kung saan kami galing. It is surrounded by lush greenery and clean mountain air. Pagpasok mo sa netted garden, mapapansin mo agad yung mga colorful butterflies na malayang lumilipad sa paligid. Kaya naman, okay, dahil mas kabisado ni husband to, siya yung magtutour sa atin. Talaga ba? I will be the cameraman. Yeah, let's go! Don't stress your mind, we coming home tonight. May entrance fee. Tagpay lang ang entrance fee, boss. 100 isa? Ito 100. Kasya Ito pa. kayo nagbablog. Okay lang. Hindi. This one to safe. Sige, thank you. Okay. This is the entrance. Ako na? Ikaw na. Ikaw na, tuloy mo na. Hindi, ikaw yan. Thank you po. Okay, so ituloy na natin. Hidden in the peaceful hills of Kang Apa, Larena, makikita mo ang isang simple pero magical na lugar, ang Siquijor Butterfly Sanctuary. Hindi siya sobrang laki or bongga like big tourist parks, pero iba yung charm niya. Tahimik, presko ang hangin, at surrounded ng nature. Like, wow, ang tahimik. Pero gutom na talaga ako. Kaya naman lahat na lang ng makita ko pwedeng kainin o pwedeng kainan. Ayun mo, kainan yata sila dito. Tanungin natin. The Butterfly Parang Sanctuary wala is may ideal bahayan. if you enjoy nature, quiet outdoor spaces, local-scale ecotourism, and photography opportunities. It may not be a major theme park-style attraction, but it's a lovely, authentic stop that reveals a quieter, ecological side of Siquijor's charm. Kaya naman, let's enjoy the place. Si daddy mo na bahala mag-vlog today, ha? Kasi iba na enjoy the place. Ganito yung mga gusto kong lugar, so siya muna bahala sa inyo. Talaga. Very relaxing. Ganda. Bukod sa pagiging aesthetic spot for photos, may purpose talaga ang sanctuary na ito. It's a small conservation project na nagbibreed at nagpo-protect ng native butterflies sa Siquijor. Makikita mo rin minsan ang different stages ng life cycle nila, from caterpillar to chrysalis hanggang maging full butterfly. Ang gandang reminder ng transformation at growth. Nice to meet you po. Ang ganda ng place, ha? Ang ganda. Saan yung caterpillar? Ay, oo nga, no? Caterpillar, ma'am, 15 days, magiging cocoons na naman siya. Butterfly. Woo! Ito. Meron po kayong kukun? Ay. Ito, cocoons. Ito. So within 15 days, magiging kukun daw po siya. Wait lang. Ayun siya. Ang linaw. Kuha mo. Yung Oo, butterfly, ayun siya. yung the black and the red one from this caterpillar. Oh, really? And then they are living only 1 month. Hindi lang ito for pictures, though super ganda talaga for photos. May deeper purpose ang sanctuary. They help protect and breed native butterfly species. Makikita mo minsan ang caterpillar sa leaves, ang chrysalis na tahimik lang nakasabit, at ang newly emerged butterfly na unti-unting nagbubukas ng wings. It's a great lesson about patience, growth, at transformation. Mga ilang araw po yan bago maging butterfly yung kukun? 15, sir. 15 din. Okay. Tapos, magiging caterpillar na sila. Tapos yung season nila, every summer, mas Summer, marami sila. mas marami siya pag summer. Pag mga ganitong laging umuulan, hindi sila na masyadong mabuhay. Mahirap alagaan pag mga ganito.
Madali lang mamatay. Ang lifespan nila 1 matagal. month lang. Oh, okay. Pero bago sila mamamatay, nangingitlog sila. Nangingitlog. Okay. Pero pag laging umuulan, hindi sila lahat na-develop. Kunti lang maano nila. Pag nababasa ng ulan. Mababasa. So, meron po yung babae at lalaki? Meron din. Oh, malaman mo naman sila pag ano, yung lalaki, maliit yung katawan, yung babae, Ay, malalaki. maalalaki yung katawan. While not a large facility, part of the sanctuary's mission is educational, to raise awareness about the importance of butterflies for biodiversity and ecosystem health. You may learn about the life cycle of butterflies and the care that goes into breeding them responsibly. Isa sa pinaka-educational na part ng visit ay ang pag-observe ng complete butterfly life cycle. First sa egg, dito nagsisimula ang life cycle. Ang female butterfly ay nangingitlog sa specific host plants and in 5 days, pag napisa ng egg, lalabas ang caterpillar or larva na kakain ng leaves para lumaki. After 15 days naman, pag ready na, magpo-form ito ng chrysalis kung saan nagaganap ang metamorphosis. And another 15 days, lalabas naman na ang fully developed butterfly na may wings na kailangan mo nang patuyuin bago lumipad. Mabubuhay ito ng another 30 days. At bago pa siya pumanaw, nangingitlog mo na ulit na siyang pasimulang muli ng bagong cycle ng buhay ng butterfly. Imagine, napakaikli lang ng buhay nila pero napakalaki ng ambag nila sa ating natural ecosystem. At may nakita nga rin kaming stick insect or walking stick sa ibang tawag. Aside sa mga butterflies, may mga iba't iba ka rin namang makikitang mga insects na actually Mas maliit po bumubuo sa lalaki, maliit na ecosystem na ito. So, yun, merong stick insect. Parang walking stick nga. Hindi Dito ko mo banda dito. makita. Hindi ko Ito, marami. Butterfly. Binibreed po namin yung mga butterfly, ma'am. May breeding farm po kami doon sa bundok kasi hindi pwede dito sa loob ng dito kami mag-breed. Kakainin lahat ng mga dahon. Gaya nito, naubos na yung dahon. Mayroon ding kumakain isang dahon na lang natira. Sino yan? Uod. Hindi mo rin pwedeng patayin mo. Yung caterpillar, ay yung butterfly nito, yung yung maliliit na puti. Yung doon sa kabila, yung pula na Sila malaki. yung inaano nila, i-breed. Talaga, nag-breed kayo ng butterfly mo. Kasi hindi pwede, hindi mo i-breed, hindi maaalagaan yung mga caterpillar. Hindi sila, Tapos almost 2 weeks din kasi 15 days. 15 days. Nakita mo yung stick? Other side ka, sabi niya. Mukha lang siyang stick, no? Go. Okay, this one, merong reddish na na dragonfly. So hindi lang natin siya pwede lapitan ng gusto kasi medyo mailap yung mga yan, magliliparan agad. O tatry natin i-zoom yung camera. At least makita Ayan natin siya. ang close up. Ang linaw. Meron dito naglipad na. I think na ito This one is dead. Ay na, hindi na siya gumagalaw kahit tawakan mo. Dead already. Nawala na yung pakpak niya. Wala na yung pakpak niya. So isang uri din ng butterfly. Just don't know kung anong klase itong mga butterflies na to. Hindi naman natin kabisado yung mga butterfly. So I guess I-research na lang natin yan. pwede naman natin i-research ito po. So, yun. So katunayan na itong area na to is binabahayan talaga ng butterflies. Ayun, nakikita nyo. May mga meron ng mga patay, kumbaga. So, na-preserve lang yung exoskeleton ng katawan nila. O nandyan sila. Tara, lakad tayo banda rito. Check natin. Baka may makita pa tayong mga iba't ibang colors ng butterfly. Actually, baka meron lang dyan sa mga singit-singit, hindi natin basta makita Kasi hindi naman tayo expert pagdating dyan. Ang pagbisita dito ay hindi lang sightseeing. It's also a small lesson about nature, responsibility, at balance ng ecosystem. At the end of the day, this place reminds us na even the smallest creatures
plays a big role Dragonfly in din ito. maintaining life Hindi tayo around pwede us. masyado gumalaw kasi once gumalaw tayo, naka-ready na siya lumipad. Ayan, mukhang nakita naman sa camera na zoom. So actually, hindi lang butterfly yung nandito sa loob nung ano nila, nung cage. Meron ding mga dragonflies. Tala, meron nga spider, oh. May spider pa. So, katunayan, nabuhay na buhay itong area. So, gaya na sinabi ko sa inyo, mahigit 10 years na itong area na to. Kasi na huling punta ko dito, 2012 pa. 2026 na. Susunod na araw. So, hindi natin kumbaga medyo matagal na siya. Ganda niya. Pagpasok mo sa netted garden, mapapansin mo agad yung colorful butterflies na malayang lumilipad sa paligid. Parang slow motion ng moment habang dumadapo sila sa flowers at leaves. Ang ganda lang panoorin. Very calming, very healing. So, yung butterfly na nakikita natin ngayon, I just don't know kung anong klase siya kasi maraming klase yan. Pero nakikita nyo, meron siyang black yung general color niya tapos meron siyang white na mga pigmentations. Ngayon, kumakain po siya ng nectar. So, ang pagkain kasi ng butterflies, syempre, sabi nga dun sa science, kumakain po yan ng mga nectars ng halaman. Ang maganda dito sa area na to, talagang medyo marami siyang bulaklak. So, nandyan yung pagkain nila. Alagaan At the same time, yung ginagawa ng butterflies na pagpalipat-lipat ng bulaklak, yun yung nagkakos ng cross-pollination. So, nakakatulong din talaga yun sa nature. Para yung bulaklak is dumami. Pangalawa, yung kung sa mga prutas naman siya, makakatulong siya para makapag-produce ng mga fruits. So, yun po yung trabaho ng butterflies. Yun din yung trabaho ng mga bees. This is the swimming pool of the butterflies. The butterflies goes to swim. That's a pond. Sure mo ko sa pond. Yung lugar nasa medyo mataas na part ng island, Yeah. kaya presko at may peaceful mountain vibe. Perfect stop siya kung gusto mo ng break from beaches and waterfalls. Mas ma-appreciate mo nga siya kapag slow ka lang maglakad, tahimik at observant sa paligid. Entrance fee is affordable and the money helps maintain the garden and conservation efforts. For me, best time to visit is morning or late afternoon para hindi masyadong mainit at mas active ang butterflies. If you're visiting Siquijor and gusto mo ng simple, quiet nature experience, this sanctuary is worth adding to your itinerary. Hindi siya grand pero meaningful. Minsan talaga, the most beautiful places are the simplest one. Ganda. Thank you, ma'am. This additional video shows Thank you po. that we also had a little chit-chat with the Kasi owner we'll put nitong this on our butterfly lap. Ano sanctuary. pong name niyo, ma'am? Evelyn, Everything. Weng po. Weng up. first time? First time That's dito my sa Siquijor? first time. Actually, not in Siquijor. First time ko sa Butterfly Sanctuary po. Pero taga Siquijor kasi yung parents niya. Tapos, ilang beses na rin kami bumabalik for vacation. Gusto ko nang mag-stay for good day. Dito sa... Bali, yung ma'am niya nasa Pasyagon. May pa sila. Meron din sa may Lambohon. Sa Lambohon. Sa Lambohon? Kanang akong amahan, taga Lambohon. Sa may kuan. Ganyan. Amis. Mga amis. Tapos sa Sad kayo. Pasyagon, mga Duay Lungsod naman. Yung mga is yung asawa, napangasawa ko taga, yung may mga tiyahin siya doon sa Lambohon, mga amis din. Sila Ima amis? Ima. Anak ko kabalo. Sila Antilaling. Laling. Oh. First cousin ng ano Baka yan. mga mga pinsan-pinsan. Pinsan sila dyan. Marami dyan sa ano. Until laling si Ma'am Evelyn. Si
Peaceful ang lugar dito namin. Wala siyang siargaw. Walang kahit natulog ka gabi sa tabi ng sa kalsada, walang Yung gagalaw, ano? nag-ano sa iyo. Pero you've been to Manila na rin po. Sino? Di kayo. Oo po. Kaya Hindi. dito maganda. Tapos ang ganda po nung ano nyo, may ganito kayo. Yun nga, marami. So may isa pa kayong butterfly sanctuary o hindi? Mayroon pa po, ma'am, yung breeding farm namin kasi binibreed po namin yung butterfly doon sa bundok. Pero hindi siya allowed sa tourist. Hindi siya. Nagtatanim lang kami ng mga pagkain doon. Doon yung mga butterfly nangingitlog. Bawal Tapos sila ma-disturb. yung 60% yun ang hinarvest namin. Dito namin sila pinapahatch. Tapos yung 40, yun ang nirelease namin sa nature. Yun ang na naman sila doon sa labas nangingitlog. Para magparami sila. Marami sila. Nice. Kasi hindi kasi namin pwedeng punuin dito ng caterpillar dahil Oo, bus. uubusin yung mga dahon. Kaya talagang siniparate namin yung breeding farm. Malalakas kumain ng ano yung dahon. Yan yung ano lang yan, hindi pa lang isang lang linggo. Naubos na niya yan. So kailangan Talaga. talaga marami ka ring tanim, no? Kasi yung iba, pag nangingitlog sila dito, inililipat namin yung iba doon sa sa labas. Hindi pwede mapupuno dito ng mga Controlled, caterpillar. controlled, Ubusin kumbaga. lahat ng mga dahon. Pero yung mga butterfly is nectar yung kanila. Nectar. Hindi kami gumagamit ng mga something like juice or fruits. May lahat ng mga ibang insect na pumapasok tapos kakainin yung mga caterpillar. Kaya yung ginawa namin yung natural feedings lang sa flower. Ganda. Ang ganda ng red, no? Ang laki niya. Malikot lang siya. Hindi ko siya mabidyo. Oh, pag ganitong umaaraw na, malikot yung mga butterfly. Pero pag umaambon, lahat din sila, hindi po rin makikita na na lumilipad sila, hindi Kasi very fragile yung wings nila. Hindi sila mahahawakan, hindi nasisira yung puno. Oo, malambot yan eh. Ang ganda ng place ni Miss Evelyn. Ganda dito. Balik kami ulit sa mga bata na galing namin. Medyo may ganda niya. Di mahuli. Bilis. Di mahuli. Sila pag umaraw, At least. Ayun pala yung... pag umaambon, hindi mo nakikita na may Tapos 2 lumilipad. months ba yung search? 1 month lang yung butterfly, pero simula ng eggs nila, abot sila ng 2 months lahat kasi Oo. yung eggs 5 days, tapos caterpillar 15 days, tapos another 15 days sa cocoons. Kaya umabot sila ng 2 months. 2 months kasama yun. Pero kung butterfly na 1 month. 1 month lang. Pero depende pag laging umuulan, kaya kailangan silang alagaan ng mabuti. Kaya may cover to eh. Kasi kung Sobrang init, namamatay din sila kaagad, hindi sila abot ng 1 month. Kahit pag kalabas lang nila, magpulap sila kaagad sa sobrang init. Init. Okay. Ang ginawa namin pag summer, tinakpan namin yung kalahati ng mga dahon para oo. Tama yan po. Ganda. Maganda rin pala may ganito po para Oo. Galing. Let's go. Thank you, Miss Evelyn. Salamat po. Sir, thank you. Thank you. God bless you pa. Thank you. Happy New Year. Happy New Year po. Let's go. Tara. Ganda, no? Yeah, ang ganda ng kanyang place. Ang aliwalas. Here in the very last part of the video, we also added some of the old pictures ng dating butterfly garden from the year 2011. Ito nga yung mga shots pa ni Habi nung nag-thesis siya. What will ever change for you? No. Thank you for watching. Hope you enjoyed the video. See you on our next video. Bye!